Lumabas si Yehan, tahimik ngunit puno ng lakas, isang hamon mula sa Holy Martial List. Tinatanggihan niya ito, sino ang may tapang lumaban sa king ng Zinwo Academy? Kabanata 2873 hanggang Kabanata 2874. Kabanata 2873. Kailanman ay hindi nagduda si Yehan sa talento ni Shaben at Lin Chi sa kultibasyon. Ngayon na dumating na ang dakilang mundo, ang kapalaran ay bumalot sa buong kontinente ng Diyos at demonyo. Ang bilis ng kultibasyon ng maraming henyo ay napakabilis na umangat, at sina Shaben at Lin Chi ay dalawa sa kanila. Ang kanilang hinaharap ay tiyak na magiging pinakamatingkad sa gitna ng mga bituin. Kalma na, pagod na akong maglakad, bumalik na tayo. Mabuti. Pinangunahan ni Ziyi, dumating si Yehan sa harap ng isang marikit na kahoy na bahay. May isang tulay na yari sa kahoy sa harap ng bahay. Ang tunog ng agos ng tubig na tumatama sa mga bato ay nagpapararamdam ng mas malaking kantado at likas na kapaligiran. Nakakakalma ito ng isip. Dito ako nakatira, humanap ka na lang ng kwarto mo. Pagkasabi noon, pumasok na si Ziyi sa isang kwarto na ang maliit niyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang likuran. Hindi na rin tumanggi si Yehan, ilang araw lang naman siya mananatili sa Zinwo Academy. Sa loob ng kwarto, tahimik na umupo si Yehan nang nakakross ang mga binti at nagsimulang mag-practice. Sa ngayon, binubuksan ng dekano ng Zinwo ang Formasayon ng libingan ng emperador. Kapag na-activate ang Formasayon, agad na papasok si Yehan sa libingan ng makalangit na emperador, kukunin ang braso ng Diyos at demonyo, at pagkatapos ay aalis sa Zinwo Academy papuntang Zhongzhou. 2 buwan na mula nang lumitaw ang lungsod ng kapalaran, at malamang napapalapit na ang oras ng pagbubukas nito, kaya bago iyon, kailangan makarating agad si Yehan sa Zhongzhou. Hey! Naunawaan ng Avatar ang batas ng dakilang demonyo. Sa sandaling ito, nagmulat ng bigla si Yehan habang nagkukultibasyon, at naramdaman niyang may isang tatak ng batas sa kanyang katawan, at ang batas na ito ay tumutugma sa kapangyarihan ng isang demonyo. Mukhang hindi nakalayuan ang landas patungo sa Immortal Realm. Iniisip ni Yehan sa sarili. Sa kasalukuyan, nakokontrol na ni Yehan ang 7 kapangyarihan ng batas, ang batas ng ginto, batas ng demonyo, batas ng kidlat, batas ng yelo, batas ng netherworld, batas ng tuyong kahoy, at batas ng dakilang halimaw. Ang batas ng demonyo at ang batas ng tuyong kahoy ay hindi tumutugma sa sariling kapangyarihan ni Yehan, ngunit ang iba pang mga batas ay tugma sa kanya. Sa kasalukuyan, ayon sa sariling kapangyarihan ni Yehan, may 3 batas pa siyang hindi nakokontrol, ang batas ng yin at yang, batas ng buhay, at batas ng kapalaran. Kapag nakontrol na rin ni Yehan ang 3 ito, direkta siyang papasok sa Immortal Realm. Bigla, habang sinusuri ni Yehan ang tatak ng batas sa kanyang katawan, isang napakalakas na puwersa ang biglang dumagan mula sa labas ng bahay. Sa mapang ipong puwersang ito, naramdaman din ni Yehan ang matinding pagkapuot. Hehe! Mukhang may mga taong hindi talaga nasisiyahan. May ngiti sa sulok ng labi ni Yehan. Lumabas siya at nakita na sa harap ng bahay, maraming disipulo ng Zinwo Academy ang nagtipon dito, at marami sa kanila ay mga master sa Zinwo list. Sa tulay na papunta sa bahay, nakaupo si Ziyi, ang kanyang 2 mapuputing paa ay naglalaro sa agos ng tubig. Pinagmamasdan niya ang mga estudyante ng Zinwo Academy na naparito ng may kakaibang tingin habang hinaharangan niya ang tulay. Ang mga batang master ng akademya ay hindi makapangahas lumapit. Oh, nandito ka na pala, para sa'yo sila. Malamig na sabi ni Ziyi nang makita niyang lumabas si Yehan. Gayunpaman, ang mga estudyanteng napunta roon ay mukhang alerto. Ang babaeng ito sa kanilang harapan ay isang tabo sa Zinwo Academy. Kahit ang mga nakatatanda sa akademya ay hindi nangangahas galitin siya. May naglakas loob na lumapit dito noon, halos mamatay sa bogbog. Si Hanye, nandyan na siya. Nang makita nilang lumabas si Yehan, nakatingin ang lahat ng disipulo sa kanya, at sa harap nila ay may ilang malalakas na kabataang mandirigma, lahat ay mula sa Shengguo list. Lahat kayo ay naparito para sa akin, anong kailangan ninyo? Nakahinto si Yehan sa tulay, mahinahong nakatingin sa malalakas na kabataang iyon mula sa Shengguo list. Yuzon? Hanye? Kung may tapang ka, bukas ng tanghali sa Shengguo Terrace, magkita tayo at tingnan natin kung sino ka talaga. Mariing sabi ng isang kabataang malakas sa Shengguo list. Si Yehan ang Saint Martial King, at hindi nila iyon matanggap. Hamunan. Pasensya na, tumatanggi ako. Mahinang ngumiti si Yehan. Wala siyang interes sa pakikipaglaban para sa ranggo sa Saint Martial list. Kahit hindi niya alam ang mas malalim na dahilan kung bakit tinawag siya ng dekano na Saint Martial King, hindi siya yung taong basta susunod na lang sa kagustuhan ng iba.
Sa narinig nilang sagot, nanlamig ang mga mata ng malalakas na kabataan sa Shengguo list. Ang pagtanggi ni Yehan ay para bang hindi niya sila pinapansin. Ang Hanye na ito ay tumatanggi sa hamon ng mga senior sa Holy Martial List. Natatakot ba siya? O iniisip niyang hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng oras ang mga nasa listahan? Sa lakas nitong Hanye, hindi siya dapat matakot. Tinalo niya ang pinagsanib na puwersa nina Long Live King, Thousand Year King, Langya, at Xiao Pojian. Kung isa-isa lang, pasok na pasok siya sa top 10 nanograms Shengguo list. Kung tumatanggi siya ngayon, ibig sabihin, hindi niya talaga pinapansin ang mga batang mandirigma sa listahan. Tinawag lang siya ng dekano na Saint Martial King, at akala ng lalaking ito, siya na nga. Wala siyang kakayahang pasunurin ang mga mandirigma sa Shengguo list. Ang titulong Saint Martial King niya ay hangkag na pangalan lang. May mga ngising mapanghamak sa mukha ng mga disipulo ng Xinwu Academy na dumating. Totoo bang tumatanggi ka? Kabanata 2874. Muran, nakita kong may isang binatang may malamig na ekspresyon ang lumabas mula sa hanay ng mga malalakas na kabataang nasa listahang Shengguo. Ang kanang kamay niya ay nakalagay na sa hawakan ng espada sa kanyang baywang, at maaari niyang bunutin ito at lumaban anumang sandali. Sa isang iglap, nagsabog ng nakakatakot na alon ng pakikipaglaban ang kanyang katawan. Bilang isang malakas na kabataan sa Holy Martial Ranking, ang lakas ng taong ito ay hindi mas mahina kaysa sa Long Live King, Thousand Year King, Langya, at Xiao Pojian. Lalo na bilang isang batang malakas sa lumang Holy Martial Arts list, ang lakas niya ay lalo lamang tumatag. Tinatanggihan ko. Sa sandaling ito, si Yehan ay umusad din ng isang hakbang. Sa pagharap sa malakas na kabataang nasa Holy Martial Ranking, hindi niya kailangang magbigay. Kapag sinabi niyang hindi, ibig sabihin ay tumatanggi siya. Sa isang iglap, nagsalpukan ang kanilang mga aura sa ere, at bumuo ito ng isang walang katapusang pakiramdam ng paniniil na kumalat sa paligid. Mukhang hindi mo kontrolado ang bagay na ito. Dahil tinanggap mo ang katayuan bilang Holy Martial King, kailangan mong tanggapin ang hamon ng Holy Martial List. Kapag nanalo ka, igagalang ka ng Holy Martial List. Kapag hindi, isusuko mo ang katayuan mo bilang Holy Martial King. Malamig na sabi ng malakas na kabataang nasa Holy Martial Arts list. Pagkarinig nito, mapait na tumawa si Yehan at nagsabi, ang pagkakakilanlan bilang King of Saint Wu ay ibinigay sa akin ng matandang iyon, ang principal ng Xinwu. Kung may sino man sa inyong Holy Martial list ang may tutol, pumunta kayo sa kanya para bawiin ang pagkakakilanlan ko. Pero kung ako ang gusto ninyong kusang sumuko, hindi pa kayo karapat-dapat. Napakalakas ng loob. Sumabog ang nakakatakot na galit, biglang binunot ng malakas na kabataan sa Holy Martial Arts list ang kanyang espada, at ang isang nakakatinding sword aura ay biglang pumuno sa langit. Nang makita ito, umatras ang mga mag-aaral ng Xinwu Academy na narito para manood. Kapag ang kabataang malalakas sa Holy Martial Arts list ang gumalaw, ang mga nasa True Martial Arts list ay tanging makakapanood na lamang mula sa malayo. Ang mga mukha ng iba pang malalakas na kabataan sa Holy Martial Rankings ay sobrang malamig. Kahit natalo ni Yehan ang True Martial Ranks at maging ang Four Kings United, bilang mga malalakas na kabataan sa lumang Saint Martial Rankings, hindi nila kailanman kikilalanan ang pagkakakilanlan ni Yehan bilang Holy Martial King. Hehe, bakit? Balak ninyong makipaglaban sa teritoryo ko. Sa oras na iyon, si Zi na nakaupo sa tulay na gawa sa kahoy ay lumingon at tiningnan ang mga kabataang malalakas sa Holy Martial Arts list. Kahit siya'y nakangiti, nanlamig ang ekspresyon ng mga malalakas na kabataang iyon. Walang sino man sa Xinwu Academy ang hindi nakakaalam kung gaano nakakatakot ang babaeng ito. Dahil nga nakaupo siya roon sa kalagitnaan, kung hindi ay kanina pa sa pilitang inatake ng grupo ng kabataang ito si Yehan. Hehe, sa ibang lugar, hindi ko pakialaman. Pero dito sa lugar ko, kapag may sino man na nanira ng kahit isang halaman o puno dito, huwag ninyo akong sisisihin kung hindi ko igalang ang matandang iyon. Lumayas na kayo, matutulog na ako. Tumayo si Zi at nagunat ng katawan, nakatingin sa grupo ng malalakas na kabataang nasa Holy Martial Arts list na may ngiti. Ngunit ang mga mata niyang nakangiti ay nagdulot ng kilabot sa kanilang mga likuran. Paumanhin. Sabay-sabay na yumuko ang lahat ng malalakas na kabataang nasa Holy Martial Arts list kay Zi, at pagkatapos ay hinarap nila si Yehan, Hanye, hanggat hindi mo isinusuko ang katayuan bilang King of Holy Martial Arts, hindi ka hahayaang makatulog ng mapayapa ng Holy Martial list, kahit isang araw. Pagkasabi noon, sabay-sabay na umalis ang grupo ng malalakas na kabataang nasa Saint Martial Rankings, at pati ang mga mag-aaral ng Xinwu Academy ay umalis isa-isa.
Ngunit alam ng lahat na hanggat hindi isinusuko ni Yehan ang katayuan niya, sa oras na umalis siya rito, tiyak na aatakihin siya ng mga malalakas sa Holy Martial Ranking. Hehe, hindi ugali ng batang iyon na tumanggi sa hamon. Mukhang mabibigo ang plano ng Ginoong Dean. Sa isang espasyo na hindi kalayuan, nakita ng apat na principal mula sa Timog, Silangan, Hilaga, at kanlurang mga division ang buong pangyayari. Sabi ng principal ng South Court, sa lakas ng batang ito, hindi dahil hindi niya kayang lumaban sa mga nasa Holy Martial List. Mukhang hindi niya susundin ang landas na itinakda ng Dean para sa kanya. Sabi ng principal ng East Court, may leader na sa Xinwu List, at hindi maaaring walang leader sa Shengwu List. Ang batang ito ang pinakamahusay na kandidato. Kapag napasunod niya ang Shengwu List, ang mga arroganting iyan ay hindi na magiging magulo. Ngayon pa na may leader na rin sa City of Destiny, mukhang nahanap na natin ang paraan para sindihan ang apoy. Sabi ng principal ng North Court, ngunit hindi dapat masyadong malakas ang apoy na ito. Kahit sumali ang batang ito sa Xinwu Academy, maaari siyang umalis anumang oras. Kung nais nating mahikayat siya, hindi dapat pilitin. Sa tingin ko, ipaubaya natin ito sa West Court Girl. Pagkarinig nito, lumiwanag ang mga mata ng tatlong principal. Ngumiti ang principal ng West Court at nagsabi, ang lahat ng disciples sa West Court ko ay magaganda, at ang babaeng si Danji ay mas maganda pa kaysa sa dalawang iyon. Kung siya ang ipapadala natin, baka maging matagumpay tayo. Haha, ang bayani ay laging natatalo sa ganda. Hayaan nating subukan ng babaeng iyon. Sa loob ng kahoy na bahay, nakaupo si Ziyi sa duyan sa likod ng bahay, at nakatayo si Yehan sa tabi niya, at nagsabi, mukhang lahat ng tao sa Xinwu Academy ay natatakot sa'yo. Sino mang gustong katakutin ng iba, kailangan lang labanan niya minsan at tuluyan. Mas naiintindihan mo iyan kaysa sa akin, hindi ba? Bahagyang tumingin si Ziyi kay Yehan, pero bakit mo tinanggihan ang hamon ng Shengwu List? Kung mapapatunayan mong sila'y kayang lumuhad sa'yo, magiging malinaw na ikaw ang una sa academy, hindi ba maganda iyon? Nagkibit balikat si Yehan at nagsabi, may nagtakda ng patibong sa akin, bakit ko naman papasukin? Sabi ni Ziyi, pero hindi susuko ang mga nasa Shengwu List. Sigurado akong pinag-uusapan na nila ngayon kung paano ka pipilitin lumabas. Bahagyang tumawa si Yehan at nagsabi, nandito ka naman eh. Sa pinakamasama, hihintayin ko na lang ang pagbubukas ng Emperor's Tomb dito. Malamang walang lakas ng loob ang mga iyon na pumasok dito habang kasama kita, hindi ba? Ang mga malalakas na kabataan sa Saint Martial Ranking ay personal na humarap kay Yehan upang hamanin siya, ngunit tinanggihan niya ito. Ang usaping ito ay kumalat sa buong Xinwu Academy sa loob lamang ng maikling oras. Ngayon, pinag-uusapan ng mga estudyante ang bagay na ito. Hindi kayang tanggapin ng mga malalakas sa Holy Martial Arts List ang pagtanggi ni Yehan. Kung gusto mong apakan ang tuktok ng Holy Martial Arts List at maging King of Holy Martial Arts, sino ang kikilala sa'yo kung hindi mo kayang pasukuan ang mga nasa Holy Martial Arts List?